Sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali ng Biyernes, Malacanang naniniwalang higit pa sa inaasahan na nagawa ng pamahalaan sa loob ng isang taong pamumuno ni President Duterte. Pangulo inihilintulad naman sa roller coaster ride ang kanyang trabaho. Nasawing sibilyan sa bakbakan sa Marawi City, umabot na sa 41. Suspect sa pagpatay sa 5 miyembro ng isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan, dati nung manong inireklamo ng attempted rape. Mga kasabwat ng suspects inaalam na ng mga otoridad. Pagpapalit sa bangko ng lumang pera hanggang ngayong araw na lamang ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Suspension sa casino operation ng Resorts World Manila inalis na ng PAGCOR. At AFP Cavaliers, inspirasyon ang mga sundalong nakikipaglaban sa Marawi City para sa nalalapit na championship game kontra sa PNP sa UNTV Cup Executive Face-Off. Magandang tanghali, pinahayag ng Malacanang na higit pa sa inaasahan ang mga nagawa ng Administrasyong Duterte para sa bansa na ngayong araw ay nasa 1 taon na. May report si Rosalie Cos. Kasabay ng mga kritisismo na natili namang maigting ang pagsuporta kay Pangulong Duterte ng mga Pilipino, hindi lang sa loob kundi maging sa labas ng bansa. Patuloy ding nangangapit ang maraming overseas Filipino workers sa pangakong pagbabago sa Pilipinas ni Pangulong Duterte. I will try to make this country, yung Pilipinas, a better place where someday you can come back and settle down and find ka magnegosyo, maraming trabaho. Batay naman sa ulat ng Department of Foreign Affairs, mula March 29 hanggang June 25, higit 5,000 undocumented OFWs na ang nakauwi ng bansa mula sa Saudi Arabia. Samantala, ilang kontrobersyal na kautosang tagapagpaganap din ang pinirmahan ni Pangulong Duterte, kabilang na ang Freedom of Information, kung saan inatasan ng Executive Department na bigyang daan ang constitutional rights ng mga mamamayan sa impormasyon at gawing transparent ang mga pulisya ng gobyerno. Pagtataas ng combat duty pay ng mga sundalo at mga uniformadong tauhan ng pulisya mula 500 sa 1,500 piso kada buwan. Pagtatayo ng mga karagdagang drug abuse treatment at rehabilitation centers sa buong bansa. Paglulunsad ng Citizens Complaint Hotline number 8888. Pagsusulong ng smoke-free environment sa mga pampubliko at kulog na lugar. At ang pinakahuli ay ang pag-regulate sa paggamit ng mga paputok at pagsusulong ng community fireworks display. Bagaman matagal ding nabinbin, naibigay din sa ilalim ng unang taon sa pwesto ni Pangulong Duterte ang karagdagang 1,000 SSS pension increase. Kung ang Malacanang ang tatanungin, higit pa sa inaasahan ng nagawa na ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Duterte. You know, it actually feels like 3 years already, right? Considering the amount of work done, considering the challenges and all the matters that have been addressed. But I certainly hope, I mean, this is just my opinion since you asked. I wish that people would be more united in appreciating and not act as if they were not Filipinos. 1 taon na ang nakalilipas, nananatili rin hanggang ngayon ang mga binitiwang salita ni Pangulong Duterte para sa bawat Pilipinong katuwang sa inaasam na pagbabago. Far from that, these were battle cries articulated by me in behalf of a people hungry for genuine and meaningful change. But that change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. To borrow the language of F. Shenet Jose, we have become our own worst enemies, and we must have the courage and the will to change ourselves. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya gumagawa ng assessment sa kanyang mga nagawa sa bansa. Ang tangi lamang niyang binibigyan ng assessment ay ang kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa. Nagbabalik si Rosalie Cos.
Ngayong araw ang ika-isang taong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa. Kung ang Pangulo ang tatanungin, ayaw niyang bigyan ng assessment ang kanyang sarili hanggat hindi siya natatapos sa panunungkulan. Subalit aminado siyang mahirap ang kanyang trabaho. I do not make any assessment. I only make assessment after my term. Kasi it's a roller coaster actually. While you are there, it's a roller coaster. So it should be at the end of the ride. Una nang naipahayag ng punong ehekutibo ang intensyon nitong magtungo sa Marawi City ngayong araw. Ayon sa Malacanang, hindi pa ito pinal subalit kung matutuloy, nagpapakita ito ng pagmamalasakit ng Pangulo sa lahat ng naapektuhan ng gulo sa Marawi City. People of Marawi feel that we are behind them, the government is behind them, and the President has never left Marawi. Mismong si Pangulong Duterte na rin ang nagsabi na hindi siya madalas makikita ng publiko sa mga susunod na araw. Ito ay upang matutukan ang mga recent developments sa Mindanao. I go to the brigades to check on their morale, readiness, and everything. So hindi nyo makikita masyado dito unless there is an important appointment. I'll be spending most of my time in Mindanao. Samantala, ayon kay Public Works and Highway Secretary Mark Villar, ongoing na ang paggawa ng pamahalaan sa master plan ng rehabilitasyon sa Marawi City. Sa ngayon, prioridad muna ng DPWH na mai-upgrade ang evacuation center tulad ng paggawa sa mga sanitation facility. Wala pang ulat ang pamahalaan kung magkano ang tinatayang halaga ng mga nasirang ari-arian dahil sa gyera. Subalit tiniyak ng DPWH na kasama sa planong maitayong muli ay ang mga nawalang tirahan ng mga Maranao. Kasama po sa plano yung of course facilities and of course the new areas for civilians and where they can move. So kasama na po sa master plan. Yung residential facilities kasama rin po. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinahayag ng Task Force Marawi na umabot na sa mahigit na 40 ang mga nasawing sibilyan sa bakbakan ng military at Maute Group. May report si Mirasol Abugadil. Ilang larawan kung saan makikita ang pinsalang dulot ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Marawi City ang ipinakita sa publiko kahapon. Bukod sa mga sirang establishmento at iba pang ari-arian, makikita rin dito ang ilang buto at bungo ng mga tao. Ayon kay Provincial Crisis Committee spokesperson Zia Adjong, ang larawan ay kuha sa Barangay Bangolo na isa sa mga lugar na nabawi ng militar sa mga teroristang Maute. Hindi rin tiyak kung kailan kinunan ang mga litrato. Sa ika-38 araw naman ng bakbakan sa Marawi, umakyat na sa mahigit 40 ang bilang ng sibilyang nasawi ayon kay Joint Task Force Marawi Lieutenant Colonel Joe R. Herrera. Habang umabot na sa mahigit 300 ang mga napatay na terorista. Samantala iniliwing na kahapon sa isang sementeryo sa labas ng Marawi City ang 4 na miyembro umano ng Maute Terror Group. Ang 2 sa mga ito ay sinasabing pinsan ng Maute Brothers. Kasamang inilibing ng 4 ang labi ng 2 tao na wala pang pagkakakilanlan. Hindi ko mag-decide na Maute kasi sinabi lang yun sa mga tao Maute, tingnan nilang mukha nila parang mismo ako hindi ko kilala o Maute ba o hindi. Ayon sa mga otoridad, napatay ang 6 ng tambangan ang police convoy na magdadala sa mga ito sa kanilang inquest proceedings noong June 10. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Ginawa na ng medalya ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 6 na pulis na tumugis sa mga NPA na sumalakay sa isang barangay sa Panabo, Davao del Norte. Narito ang report ni Diane Ventura. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis sa Police Region Office 11 sa Camp Quintin e Mercado, Davao City kahapon. Personal itong pinagkalooban ng medalya ng kagalingan ng 6 na pulis. Ang mga ito ang tumugi sa mga miyembro ng New People's Army na nagtangkang umatake sa Police Detachment Unit sa Barangay Malitbog, Panabo City noong June 23. 3 NPA rebels sa insidente ang nasawi. Samantala sa kanyang talumpati sa harap ng mga pulis, sinabi na Pangulong Duterte na konting panahon na lang at matatapos na ang kaguluhan sa Marawi. But the way it's being evolving now, I think it will be a matter of days. This before the end of the month, matatapos na. We are winning the war, do not worry.
Ayon pa sa Pangulo, tiyak na ang pagkapanalo ng tropa ng pamahalaan sa gyera laban sa local terrorist na Maute Group. But your primary concern is really the neighborhood and the city. But do not be afraid. May training tayo sa kanila at mas mautak kayo. Hindi tayo manalo tayo niyan. A few more days and we will prevail in Marawi. Matatanda ang isang buwan na ang lumipas mula na magsimula ang kaguluhan sa Marawi City. Ito ay matapos sa salakay ng mga militar at pulis ang isang bahay sa syudad na umano'y pinagkukutaan ng Abu Sayyaf sub-leader at itinuturing na emir ng Islamic State sa Asia na si Isnilon Hapilon. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinahayag ni Senador Gringo Honasan na marapat lamang na magsagawa ng assessment ang Kongreso kung dapat pang pahabain ang 60-day martial law sa Mindanao o hindi na. May report si Ray Pelayo. Makalipas ang 38 araw ng pagpapatupad ng martial law sa Mindanao ay hindi pa masabi ni Senator Gregorio Honasan kung dapat na ba itong bawiin o hindi. Pero may panahon naman anya na dapat ay kumilos ang Kongreso. By law, yung 60 days, kailangan desisyonan ng Kongreso kung ititigil na yung martial law o itutuloy. Hindi rin anya dapat taningan ang operasyong ginagawa ng militar sa Marawi City upang matiyak na walang makalulusot sa mga terorista. Subalit naniniwala ang senador na malapit ng masuyod ng mga otoridad ang buong lugar. Hindi ka pwedeng mag-deadline dahil isa lang dyan na maiwan na terorista na may hawak na pampasabog o may barel, hindi mo pwedeng sabihin clear yung area. Dapat anyang bigyan ng malaking konsiderasyon ngayon ay kung paanong maibabalik sa normal na pamumuhay ang daang-daang libong residente na naapektuhan ng bakbakan. Sa isang taon ng panungkulan ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Bansa ay nakikita naman ng senador na nasa tamang direksyon ang pamamalakad nito. Yes, a clear sense of direction. Pero ang tatanungin dyan dapat, hindi yung nasa gobyerno. Yung tao na dapat makinabang dyan. The intended beneficiaries or the unwitting victims. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, San Juan City. Ipinahayag ng Philippine National Police na nasa tamang landas ang war on drugs sa pamahalaan sa kabila ng kaliwat kanang batikos dito. May report si Rangel Adora. 70% o katumbas ng 1.2 million ng mga drug personality ang napasuko na ng PNP sa unang 6 na buwan pa lamang ng kampanya laban sa ilegal na droga. At sa kabila ng mga batikos at atake, naniniwala ang PNP na on track pa rin sila sa kanilang War on Drugs campaign makalipas ang isang taong panunungkulan ng Administrasyong Duterte. The objective was to continue with the program but the campaign to be more transparent, our personnel more accountable and less bloody. Yan po yung ating pong tiningnan. Ang gusto nating ma-achieve. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine Drug Enforcement Agency, simula July 1, 2016 hanggang June 6, 2017, mahigit 60,000 na ang isinagawang anti-drug operation ng pamahalaan. Mahigit 80,000 personalidad na ang naaresto at nasa mahigit 3,000 naman ang namatay sa drug operation. We are delivering results. We are on track with our target. Yung ating sinet na we would like to achieve with double barrel reloaded. Samantala, ayon pa sa PNP, maging ang internal cleansing sa hanin ng pulisya ay maganda rin ang kinalabasan. Natanggal na sa serbisyo ang mga tiwaling opisyal ng pulisya. Sa buwan ng Hulyo ay magsasagawa ng assessment ng PNP sa kanilang War on Drugs campaign. Ito ay upang makagawa ng mga bagong hakbang upang mas mapaigting ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Rangel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa iba pang balita, napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 ranking ito sa United States Trafficking in Persons Report ngayong taon. Sa ngayon ay kapantay na ng Pilipinas ang mauunlad na bansa pagdating sa mga polisiya at pagsisikap na masupo ang human trafficking. Tanging ang Pilipinas lamang ang nabigyan ng ganitong status sa mga bansa sa Southeast Asia. Nabigyan ng Tier 1 ranking ang Pilipinas ng nakaraang taon. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na patunay lamang ito ng commitment ng Duterte administration na mawakasan ang human trafficking sa bansa. Bilang patunay na lalo pang tumatatag ang ugnayan ng Pilipinas at China, umaabot na sa mahigit 20 cooperation agreement ang nalagdaan ng dalawang bansa sa loob lamang ng 6 na buwan.
May report si Mirasol Abogadil. Lalo pang tumatag ang ugnayan ng Pilipinas at China sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Chinese government, sa halos 6 na buwan lamang ay 22 cooperation agreement na sa infrastruktura, agrikultura, kalakalan at ekonomiya, turismo at paglaban sa iligal na droga ang nilagdaanan ng dalawang bansa. Kaya naman itinuturing na nasa golden period of fast development na ang bilateral relations ng Pilipinas at China. Sa pagpupulong kahapon ni Chinese Foreign Minister Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, nagkasundo ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang mapayapang usapan kaugnay ng maritime dispute sa West Philippine Sea. 实际上是一条死胡同。如果还有人要走回头路的话，我想他不仅是走不通的，而且会再次损害菲律宾人民的利益。我们不希望看到这样的情况。 The first tangible and easily seen product is the peace and stability not only in the West Philippine Sea and South China Sea but in the whole region. Bukod dito, nagkasundo rin ang dalawang bansa na paigtingin pa ang kooperasyon sa ilalim ng Belt and Road Initiative ng China na nakasentro sa global economic development ng mga bansa sa Asia. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang ngayong araw na lamang at hindi na palalawigin pa ang pagpapalit ng mga lumang pera. Dahil dito, bukas, July 1, hindi na maaari pang ipambili ang mga lumang pera na hindi naipalit sa bangko. Sinabi ng Central Bank na tanging ang mga new generation currency o ang tinatawag na legal tender ang maaaring ipambili. Noon pa sanang Enero ng kasalukuyang taon, ipinawalang saysay ang mga lumang pera na inilabas noong 1985. Ngunit ipinagpaliban pa ito ng ilang beses ng Bangko Sentral. Susunod. 3-digit number coding scheme para maibsan ang mabigat na traffic sa Metro Manila. Isinulong ng isang mambabatas. Suspect sa pagpatay sa isang mag-anak sa Bulacan, dati na munong inireklamo ng attempted rape. Iba pang umunoy kasabwat nito sa krimen, inaalam na ng mga otoridad. Malaking halaga ng pera sa bank accounts ni dating Senador Bong Revilla galing umano sa kinita ng kanyang mga pelikula at hindi sa kanyang pork barrel. Ipinagpaliban ang arraignment sa kasong illegal drug trade ni Senator Leila De Lima sa August 18. At makakausap natin sa telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng balita. Yes, Roderick. Yes, Flor, hindi nga natuloy ang nakatakdasa ng pagbasa ng sakdal ngayong araw kay Senador Leila De Lima para sa kasong illegal drug trading. May nakabinbin pa kasing motion for reconsideration ang kampo ni De Lima sa resolusyon ng Muntinlupa RTC Branch 205 na may sapat na basehan upang litisin ang senadora. Sa kanilang motion, patuloy na kinukwestiyon ng mga abogado ni De Lima ang finding ng probable cause ng korte. Dahil dito nagpasya si Judge Amelia Fabros Corpuz na ipagpaliban ang arraignment ng senadora sa August 18. Binigyan din ng 10 araw ang DOJ Prosecution Panel upang sagutin ang motion ng depensa. Nagugat ang demanda kay De Lima sa umano'y pangingikil nito at ng kapwa-akusadong si Jose Adrian Dera ng pera at sasakyan sa City noong March 2016. Nagbenta umano ng droga si Peter Ko at nagbigay ng 3 million pesos at 4 na sasakyan kay De Lima upang magamit nito sa kanyang kampanya sa nakaraang halalan. Pero ayon sa abogado ng senadora na si Attorney Alex Padilla, hindi pwedeng ma-influensyahan ni De Lima si Peter Ko dahil wala na siyang kapangyarihan noon sa bilibid dahil hindi na siya ang kalihim ng DOJ. Sa tingin umano nila ay pinakamahina ito sa 3 kaso ni De Lima dahil tanging salaysay lang ng convicted na drug lord ang pinagbabatayan nito. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Muntinlupa City. Sinampahan ng reklamong murder at rape ang sumukong suspect sa massacre sa San Jose del Monte City, Bulacan. Inamin rin ng suspect na lulong siya sa illegal na droga kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. May report si Joshua Antonio.
Kasi po, nagawa ko yung mga ganun bagay po. Nakaano po ako na ayaw ng drugs po ako. Ito ang naging pahayag ng 26 taong gulang na construction worker na si Carmelino Meling Ibanez nang sumuko sa San Isidro del Monte Police kahapon. Inamin nitong lango sa alak at droga ng patayin ng 3 bata at ina at lola ng mga ito. Martes nang matagpuan ng walang buhay na katawan ni Estrella, nanay nitong si Auring at 3 nitong anak na pawang menor de edad na tadtad ng saksak. May kasama pa umanong 2 si Ibanez na kinilala niya sina alias Tony at Ingo. Our crime laboratory people had recovered so many evidence. After examining this recovered evidence, malalaman natin kung may mga kasama siya. As of now, we don't want to speculate. Ine-examine na ng mga otoridad ang nakuha nilang mga hibla ng buhok at fingernail clippings. Pati na ang swab samples na nakuha sa katawan ng mga biktima upang makumpirma kung tutugma ito kay Ibanez. Ayon sa PNP Region 3, wala sa kanilang drug watch list ang suspect. Sa ngayon ay sinampahan na ng reklamo 5 counts of murder at 2 counts of rape si Ibanez sa Office of the City Prosecutor sa San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po ko sa kapulisan sa ginawa nilang investigation. Marami akong gustong kuwan sa kanya na gusto kong malinaw. Ginawin ko lang sana kung paano nila ginawa yung payment sa bakay. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, hindi na iuuwi sa Cagayan Valley ang mga labi ng mag-iinang minasakher sa San Jose del Monte, Bulacan. May report si Nestor Torres. Nakaburol na ngayon sa isang open court sa San Jose del Monte, Bulacan ang mga labi ng mga mag-iinang pinatay sa Bulacan noong Martes. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa kaanak na naiwan ng mga ito, lalo na sa padre de pamilyang si Dexter Carlos. Sinagot na ng local government ng San Jose del Monte ang lahat ng mga gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima. Nagdesisyon na rin si Dexter na hindi na iuwi sa Cagayan Valley at doon ipalibing ang kanyang nasawing asawa at mga anak. Ngunit wala pa naman itong pinal na desisyon kung kailan isasagawa ang libing. Nagpasalamat naman si Dexter sa mabilis na pagkakadakip sa suspect sa pagpatay sa kanyang pamilya. Ngunit hindi ito naniniwalang 2 lamang ang kasama ng suspect sa ginawang krimen. Gaya nga sa sinabi ko, talagang hindi ako naniniwala. Galit ako sa tao na yun kasi hindi niya inaamin kung sino talaga yung kasama niyang gumawa sa krimen. Hindi ko matatanggap yung paliwanag niya na siya lang may gawa sa krimen. Alam ko na may kasama siya. Samantala, ayon sa alkalde ng San Jose del Monte na si Mayor Arthur Robes, dati na umanong inireklamo ng attempted rape ang suspect na si Carmelito Meling Ibanez. Meron ng parang previous na reklamo na attempted rape na yan dati sa barangay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, San Jose del Monte, Bulacan. Ipinagpatuloy kahapon ang pagdinig sa plunder case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na nag-ugat sa umano'y maanumalyang paggamit nito sa kanyang PDAF. May report si Grace Casin. Masigla na muli ang pangangatawan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nang dumalo sa ikalawang pagdinig ng kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Kasama ni Revilla ang kanyang asawa na si Bacoor City Mayor Lani Mercado. Hindi nakadalo ang dating senador sa unang pagdinig ng kanyang kaso dahil na-confine ito sa ospital. Mataas yung creatinine ko, ng uric acid, cholesterol. Sa pagdinig, iginiit ng kampo ni Revilla na dapat ding tignan ng prosekusyon ang mga kinita ng aktor sa kanyang mga pelikula. Anila ito ang dahilan kung bakit malaki ang lamang pera ng kanyang mga bank account. The prosecution has at this point not proven any of the core elements of plunder. Ang pinoint out lang ng ating lawyer doon na kumbaga kung naimbestigahan ba nila kung ilan yung mga pelikulang nagawa ko, kung mga yung income ko, no? Sa mga pelikula na yan, yung production outfit, yung mga sa television na nagawa ko, yung mga series like Indio, o yung mga idol ko si Cap, yung mga, yun. So,
Yung mga ganon, para mas klaro kung kaya ko bang kumita talaga ng ganong amount. Subalit kinontra naman ng prosekusyon ang pahayag na ito. That there were unexplained amounts that entered the accounts of Senator Revilla. We already presented the AMLC investigator and there was already a report that was made. Si Revilla ay inaakusahan ng umano'y pagbubulsa ng nasa 224.5 million pesos kickback mula sa kanyang pork barrel. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman ang National Multi-Sectoral Coalition Sanlakas laban sa ilang opisyal ng Energy Regulatory Commission. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Naghain ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ang National Multi-Sectoral Coalition na Sanlakas laban sa 4 na opisyal ng Energy Regulatory Commission. Ito ay kaugnay ng power supply agreements ng Meralco. Ayon kay Sanlakas Secretary General Attorney Aaron Pedrosa, nagkaroon ng intensyonal na adjustment sa alituntunin at implementasyon ng competitive selection process. Dahil dito ay hindi na umano dumaan sa public bidding ang Meralco at iba pang distribution utilities. Dapat pinatupad ito noong November of last year, but by March of November 2015, but by March of 2016, allegedly dahil sa sumulat yung mga distribution utilities, ay biglang sinuspend ito na hindi itutuloy muna hanggang April 30 of last year. Dapat bidding, may public bidding, ibig sabihin transparent sana, at para matiyak na mas mura yung presyo ng kuryenteng bibilhin. Dagdag pa ni Pedrosa, ang mga consumer ang pangunahing apektado ng sinasabing undue advantage na ibinigay ng ERC sa Meralco. Mamahal ang kuryente, ibig sabihin dahil hindi nga ng bidding, balik sa dating arrangement na si Meralco, kausap niya ang isang generation company, in this case sister company niya, papasok sa kasunduan, magtatakda sila ng presyo magkano, and in the next 20 years, yan yung presyo ng bibilhing kuryente. Samantala, sinubukan naman ng UNTV News team na kunin ang pahayag ng ERC, ngunit hanggang ngayon ay hindi ito sumasagot. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Office of the Ombudsman. Nakahanda ang supplier ng umunod epektibong fire trucks na harapin ang isasagawang investigasyon laban sa kanila ng pamahalaan. May report si Roderick Mendoza. Handa umano ang supplier ng depektibong mga fire truck na harapin ang gagawing investigasyon ng Department of Justice. Una nang sinabi ni Secretary Vitaliano Aguirre na bubuo siya ng panel upang busisiin ang sinasabing mga anomalya sa kontrata ng Commonwealth Trading at BFP. Sa amin, wala po kaming problema para hindi harapin po yung whatever na sinabi nila sa dyaryo kasi siguro pinag-init din ng isang kalaban yun. Sa report ng Commission on Audit, 176 sa 469 na fire truck ang may depekto, magmula sa mga sirang side mirror at ilaw hanggang sa pumapalyang mga makina. May rekomendasyon din ang COA na pagbayarin ang Commonwealth Trading ng 52 million pesos na danyos dahil sa pagkakaantala sa delivery ng mga truck. Pero giit ng kumpanya, maayos ang mga truck galing China na i-deliver nila mula 2015 hanggang 2016. Lahat yan, bago namin binigay, training namin properly ang tao for 3 days, all expenses paid by us. Kinuha mo bago, broken side mirror, kasalanan pa ba ni ano yun? Ni Colonel, yun yung ignition na nasunog. Kinuha mo yan after 1.5 years, sunog. Kasalanan ko pa ba yun? Kasalanan kumpanya namin. May mga technician din umano sila na nag-iikot sa buong bansa upang aksyonan ang mga problema. Pero aminado silang natatagalan ang repair dahil kung minsan inaangkat pa nila sa China ang mga pyesa. Yung findings ng COA, kung titignan mo mabuti, replaceable po lahat yun. Pangalawa po, under warranty pa kami. Kaya walang natalo sa taong bayan, lalo na sa gobyerno natin. Naniniwala ang kumpanya na pakana lamang ng kanilang mga kalaban ang paglutang ng isyu. Simula umano nang makuha nila ang 2.5 billion pesos na kontrata, hindi na sila tinigilan ng demanda. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ng Department of Justice na labag sa konstitusyon ang panukalang bawasan ang kapangyarihan ng departamento. May report si Nel Maribojo.
Muling isusulong ni Senator Chis Escudero ang panukalang amyendahan ng kapangyarihan ng Department of Justice. At isa sa mga nais tanggalin ng senador ay ang kapangyarihan ng DOJ na mag-review ng mga naging resolusyon ng isang piskal, provincial o city prosecutor na minsan anya ay nahahaluan na ng politika. Ang pagre-review ng kaso, ang pagsampa ng kaso, dapat ilagay na sa isang opisinang tinatawag nating Office of the Prosecutor General. Ang intensyon ng panukalang batas na yon ay tanggalan ng bahid o kulay politika yung pagpa-file ng kaso o yung justice system natin na hindi dapat nakadepende sa nagkataong nakaupong SOJ Secretary, DOJ Secretary rather, o sa nagkataong nakaupong Pangulo. Ang pag-usbong ng plano ay dahil na rin sa kontrobersyal na resolusyon ng DOJ na ibinababa sa homicide mula sa murder ang reklamo laban sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Magugunit ang ilang senador ang kumuwestiyon sa desisyon na ito ng Justice Department. Ngunit ayon sa DOJ Chief, labag sa konstitusyon ang plano na ito ng senador dahil hindi maaaring bawasan ang kapangyarihan ng Pangulo ng bansa kung saan siya bilang kalihim ay alter ego ng Pangulo. Dagdag pa ng kalihim, kailangan muna nilang patunayan na mali ang nasabing kontrobersyal na resolusyon ng DOJ at wala naman nagsabi na mali ito. Hindi rin anya napatunayan sa kaso na sinadya ang pagpatay sa alkalde upang maging murder ang kaso. Lahat ng pinupunaan niya nila ay walang kinalaman sa resolusyon at nagbibigay lang ng mali siya sa naturang issue. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inalis na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang suspensyon sa gaming license ng Travelers International Hotel Group Incorporated, ang operator ng Resorts World Manila. Ayon sa PAGCOR, ito ang resulta ng kanilang deliberasyon kasunod ng pagtupad dito sa mga itinakdang security and safety improvement. Isinaalang-alang din ng PAGCOR ang may 6,000 empleyado ng hotel and casino na nawalan ng trabaho ng isara ito. Umaabot na rin sa tinatayang 434 million pesos na halaga ng buwis ang nalugi sa pamahalaan mula nang magsara ang Resorts World Manila. Gayunman, sinabi ng PAGCOR nakakasuhan pa rin ito ang mga opisyal ng Resorts World Manila dahil sa kapabayaan nang umatake ang nag-iisang gunman noong June 2. Plano ng Electric Vehicle Association of the Philippines na lumikha ng mga electric jeepney kapalit ng mga lumang jeep. Narito ang report ni Maki Libradilla. Isinagawa kahapon sa World Trade Center, Pasay City ang kauna-unahang ASEAN Electric and Hybrid Vehicle Summit na dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa. Kabilang sa tinalakay dito ang paglikha ng mga e-jeepney kasabay ng PUJ Modernization Program ng pamahalaan kung saan nakatakdang i-phase out ang mga lumang jeepney para palitan ng bago. Karamihan sa mga lilikhaing modern jeepney ay Euro 4 diesel engine, subalit target ng Electric Vehicle Association of the Philippines o EVAP na makapag-manufacture ng 10% ng kabuoang dami ng ipapalit na modernong jeepney sa buong bansa. We can come up with the 23-seater jeepneys. We already have a lot of 16-seater jeepney, electric jeepneys running. So we're excited about this and we're ready to go. Plano ng EVAP na huwag baguhin ang disenyo ng lumang jeep kahit gagawin na itong moderno. But I still believe that the iconic design of the jeepney, the snippets of the design, the salient factors of the jeepney design will still be there, no? Kasi hahanapin niya ng ating mga kababayan. Modern siya pero ano pa rin, traditional at the same time. Ayon sa EVAP, di hamak na mas tipid sa maintenance ang mga e-jeepney at environment friendly. Samantala, umuusad na ngayon sa Kongreso ang Alternative Fuel Vehicles Incentives Bill. Kabilang sa mga benepisyong nakapaloob dito ay ang pag-aalis ng excise tax sa e-vehicles at paglalaan ng pondo sa mga jeepney driver para makabili ng e-jeepney. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Naniniwala ang ilang jeep manufacturer sa bansa na dapat na ikonsidera ng pamahalaan ang tradisyonal na disenyo ng mga jeep sa ilalim ng isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program. May report si Joanne Nano. Taong 1950s pa nang magsimula sa paggawa ng mga pampasaherong jeep ang Saraw Motors Incorporated.
Isa ito sa mga sikat na local jeep manufacturer. Kamakailan inilabas na ng DTI ang disenyo ng modernong jeep na planong ipalit sa mga lumang modelo na ginagamit sa ngayon. Subalit naniniwala ang Sarao Motors na dapat pa ring ikonsidera ng pamahalaan ang tradisyonal na disenyo ng mga orihinal na jeep. Ayon kay Engineer Ed Sarao, bukod sa mas mura ang halaga, subok na aniya ng maraming taon ang tibay ng isang Sarao jeep. Mahigit sa 40 taon ang kadalasang itinatagal ng isang unit ng kanilang jeep, depende sa maintenance nito. Isipin mong mamumuhunan ka ng malaki na naman sa isang sasakyan na hindi nyo pa na susubukan kung matatag o hindi. Samantalang itong traditional jeepney, bumilang na ng mga 20, 30 taon, nandyan pa rin yung sasakyan at paghahanap buhay pa. Bukod sa istruktura, dapat din aniyang mapanatili ang malaking kapasidad ng mga jeep kung saan maaari rin itong gamitin sa pagde-deliver ng mga produktong pang-agrikultura, construction materials at iba pa. Samantala, nangangamba rin ang mga local jeep manufacturer sa posibleng negatibong epekto sa kanilang negosyo ng gagawing modernisasyon ng mga public utility vehicle. Maglabas ng magandang programa para sa mga local manufacturers. Dahil itong sariling ating industry. Tapos magbigay ng mga magandang incentives like tax break if ever magi-import tayo ng mga gamit o makinarya sa labas para mai-upgrade yung ating produkto. Una nang sinabi ng DOTR at DTI na ipaprioridad nila ang mga local car manufacturer upang maiangat ang industriya ng mga ito at nangakong hindi ito magre-resulta sa kawalan ng kabuhayan ng mga maliliit na tsuper at jeepney operator. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. Naniniwala si House Minority Leader Danilo Suarez na makatutulong ang pagpapatupad ng 3-digit number coding scheme upang masolusyonan ang matagal ng problema sa trapiko sa Metro Manila. May report si Joyce Balancio. Sa halip na magpatupad ng 2 beses na number coding scheme sa loob ng 1 linggo, nais ni Minority Leader Congressman Danilo Suarez na gawing 3 numero ng plaka ng sasakyan ang ipagbawal ng Transportation Agency sa isang araw. Ito ang suwestyon ng mambabatas sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang solusyonan ang dami ng mga sasakyan na bumabiyahe sa Metro Manila. Yung 1, 2, 3, Monday. 4, 5, 6, Tuesday. 7, 8, 9, Wednesday. So, we're eliminating 30% of the traffic. Dapat rin anyang tanggalin ang window hours at ipatupad ang number coding kahit sa araw ng Sabado at Linggo. Kailangan lang na ipalaganap ng media ang impormasyon sa publiko kaugnay ng coding scheme kada buwan. Metro Manila Commission have to publish in the paper in all major dailies the scheduled traffic ng private vehicles monthly. Kasi mahirap o at least it's printed na alam mo kung anong araw ka hindi pwede. Wala pang reaksyon ng MMDA hinggil sa panukalang ito sa number coding scheme, pero una na nitong sinabi sa pagdinig ng kamera, nare-rebisahin nila ito. Pinag-iisipan po natin with the support of the Metro Manila Council, of course, yung mga mayors natin, kung susuportahan nila, pinag-aaralan natin kung pwedeng i-modify pa yung number coding scheme na sa ngayon. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nasubukan ang kahandaan ng rescue and response capability ng Davao City sa isinagawang nationwide earthquake drill kahapon. May report si Marisol Montaño. Eksaktong alas 2 ng hapon kahapon pagtunog ng sirena, iba't ibang senaryo ang isinagawa sa University of Mindanao sa Bolton Street, Davao. Ito ay bilang hudyat ng isinagawang nationwide earthquake drill kung saan pilot site ang Davao. Kabilang sa respond and rescue scenarios ay ang 60-second earthquake drill proper kung saan isinagawa ang duck, cover and hold ng mga sibilyan. Nagsagawa rin ng airlift rescue, mass casualty incident, high-angle rescue at fire suppression sa UM building kung saan nasubukan ang kakayahan ng mga rescue teams sa agarang pagresponde sa gitna ng sakuna at kalamidad. Yung response capability ng Davao ay maganda kasi well-organized naman sila.
Mahigit 400 rescue and response personnel at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nakiisa sa isinagawang drill. Ayon kay PBOX Director Renato Solidom, mayroong 6 na parallel active faults sa rehiyon at malaki ang magiging damage nito sa syudad kapag may nangyaring lindol na kasing lakas ng magnitude 7.1. Sa amin pong estimate, mga 280,000 na bahay at gusali within Davao City ang pwedeng masira, slight to complete damage. At kapag gabi ang nangyaring paglindol, ang aming estimate sa posibleng mamatay ay mga 1,600 at ang mga injury from slight to life-threatening ay aabot ng 30,000. Yung mga numerong yan ay kung wala tayong gagawin. Sa Baguio City naman, mahigit 8,000 mag-aaral, guro at empleyado sa Baguio City High School ang nag-duck cover and hold bago lumabas ng gusali patungo sa kanilang evacuation area. At upang mapakita ang kanilang kahandaan, rumespondi rin ang nasa 200 pulis sa ilang mga naging biktima ng lindol. Kami dapat yung well-prepared. So kami dapat yung trained and skilled on how to go about the execution of the earthquake drill. Sa Cavite, nakiisa rin ang mga empleyado ng Bacoor City Hall sa earthquake drill. Matapos namang matiyak na ang lahat ay nasa evacuation center na, nagsagawa ng exercise kontra looting ang mga pulis. Sa tingin ko, all systems in place naman sa mga pagpapractice natin sa araw na ito. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Pasado naman ang ibinigay na grado ng Office of the Civil Defense sa kahandaan ng mga empleyado ng isang mall sakaling magkaroon ng malakas na lindol. May report si Acer Cardapan Jr. 7 to 8 ang gradong ibinigay ng Office of the Civil Defense sa earthquake drill na ginawa ng SM Mega Mall. Ayon kay OCD NCR Director Romulo Cabantac Jr., organized at mabilis kumilos sa pagtatayo ng mga tent ang mga ito. Kabilang sa mga tent na inihanda ay ang communication team, first aid team, command post, evacuation, security bomb searching and crowd control, firefighting and rescue, relief goods at international aid. Ang naging problema lamang aniya ay hindi hinikayat sa pamamagitan ng paulit-ulit na babala ang mga mall goers upang isagawa ang dock cover at hold. It's not necessarily naman na pupunta sa ibang i-announce na there will be a drill. Ito po ang evacuation area. It's up to them to participate on that, but ituturo ngayon, encourage silang sumama para malaman din nila mismo na kung mangyari man ito, dito tayo pupunta. Dagdag ng OCD, ang earthquake drill ay paulit-ulit na gagawin upang matandaan ng mga tao kung ano ang gagawin sakaling tumama ang malakas na lindol sa bansa. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, naka-duck cover and hold na lumabas ang nasa 400 hospital staff at employees ng Siemens Hospital sa isinagawang earthquake drill. May mga inihanda rin silang rescue operations at tent para magamot ang mga kunwari biktima ng lindol. Primarily, kung nasa loob kayo ng building, alamin kung saan yung mga exit points, no? So, while during the earthquake, number 1 dyan, huwag po makapanik. Tapos, yung universal code natin, yung duck, cover, and hold. Regular na nakiisa ang mga nasa Siemens Hospital sa mga drill para sa disaster preparedness at rescue operations. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatid ang ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahan. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Minukyat na king 40 metong deng inmate sa Mete king kulungan kareng police station king Calabar Zone Region. Ining report ng Sherwin Pulubong. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasasawing bilanggo sa mga kulungan sa mga police station sa Region 4A. Sa tala ng Calabar Zone Police ngayong taon, umakyat na sa 41 mga inmates ang nasawi dahil sa pagkakasakit tulad ng pneumonia at tuberculosis. 32 sa mga nasawi ay mula sa Cavite, 3 sa Laguna, 4 sa Rizal at 2 sa Batangas. Ayon kay Regional Director Police Chief Superintendent Mau Aplaska, madali umanong magkahawa-hawa ng sakit ang mga inmates dahil sa sobrang siksikan sa mga kulungan.
Minsan kaya natagalan sa lock-up cells dahil matagal daw yung pag-i-issue ng commitment orders. Kaya lang ang sabi nga ng mga judges, we can issue anytime the commitment order, but the problem is saan namin i-commit dahil ang sabi ng provincial jail, ang sabi ng BJMP jail, puno na rin sila. So parang pinagkakasya na lang talaga namin. Mayroon lamang na 283 na lock-up cells sa buong rehiyon na may kapasidad na 3,455 na mga inmates. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon nang mahigit 5,000 mga bilanggo ang nakakulong sa buong rehiyon. Mayroong mahigit 900 pang mga bilanggo ang nananatiling may mga sakit sa loob ng mga kulungan. We also requested the municipal health officers to regularly visit. These detainees are still human and they're entitled to a humanitarian consideration. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Asa handang may pasarneking third and final reading king tutuking Domingo, ing bata sa mamye karampatang parusa, king ninumang marakap amag lakwan o alang marka o unattended bag, kareng pampublikong lugar king Davao City. Uli na mo rin iniing sunod-sunod na report kareng otoridad tungkol kareng bag aala lakwanda, amaging sangka naman ning pangaalarma ang pamagpanik na ning publiko. Yung sa mga bags, we don't want to cause alarm, no, sa city. More than 200 calls every year. And last year, 300 plus, almost 400, no? And dako kang nga-disturbo sa city na. So we want Davaoenos to be more responsible in their mga bags nila. Ingninumang marakap ang maglakwan o nung nanumang unattended na bagay king meto nga pampublikong lugar, mamayad yang 1,000 pesos king mumunang pamaglabag. At 2,000 pesos naman king at kaduang pamaglabag, 5,000 pesos ang pong meto nga bulang pangakulong ing parusa para king pangatlong pamaglabag. Menawagan niya yung Zamboanga local government ang pong ding autoridad king publiko na alila magpanik king may pabalitang pamanataki da kanudeng teroristang grupo king miyayaliwang panig o dake na ning bansa ngining Aldo. Ining balita ng Dante Amento. Tanlinga sa El Cuantos residente maskin el sector de negosyo na ciudad de Zamboanga. In conexión este Delia reporta ataque del magaterrorista grupo na diferente lugar na país este día. Na un emergency meeting ayer, el gobierno local ya habla que mucho ta pregunta con ellos si mansira el maga establecimiento de negocio na ciudad. Cuantos barangay también ya alarma especialmente muchas veces el patrulla del mga soldado aquel mga dia ya pasa. Asigon na gobyerno lokal naway debe para manlingasa el mga residente por causa ta continua el taase supervision del mga autoridad. So we would like to assure everyone that we in the city of Zamboanga continues our maximum security to ensure the safety of everyone, and we will continue to resume all our business activities, even the schools. Yaabla pa el gobyerno lokal que no maase kalayat kunel magata sa mensahe di aminaso ke objeto ase violensya i panik na publiko. Ang inyo pong Joint Task Force Zamboanga na kinabibilangan ng ating 11 IB at ng ating mga Marines and other security forces ay patuloy na magbabantay to protect the people of Zamboanga City, to make sure that the safety of each and every member of the committee is protected. Tadali kita atensyon todo mga mensahe ta pwede kita receive. So far, todo kita validation and yuman andagat kita na area di aton tropa. Yadali abiso también con el mga eskwela que hace aksyon para hindi man panik el mga estudyante. Pero hindi sigun ay man preveni el gobyerno lokal si tiene hindi man abrir del klase. Dante Amento, UNTV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. At yan yung kekatamong balita, iba't king miyayaliw ang lugar king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat Prima Salonga Gloria. Susunod.
AFP Cavaliers, inspirasyon ng mga sundalong nakikipagbakbakan sa Marawi City para sa nalalapit na championship game kontra sa PNP Responders sa UNTV Cup Executive Face-Off. Drug suspect na arestuhin sana ng mga pulis, patay matapos masabugan ng granada na ihagis sana sa mga arestong pulis. At US Homeland Security inihayag ang bago nilang airline security plan para huwag nang ipagbawal ang laptop at malalaking electronic devices sa loob ng eroplano. Inspirasyon ng AFP Cavaliers ang UNTV Cup Executive Face-Off Championship Game laban sa PNP Responders ang magigiting ng mga sundalo nakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi City sa July 10 sa Smart Araneta Coliseum. Narito ang report ni Rajel Adora. Mataas ang moral at desidido ang number 1 team AFP Cavaliers na makuha ang kampyonato sa nalalapit nilang pagtutuos ng PNP Responders sa finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa July 10, alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Ayon sa AFP, bagamat hirap sila na maipon sa practice dahil sa abala sa kani-kaniyang duty ang mga general at colonel ng Sandataang Lakas ng Pilipinas, paghahandaan pa rin nila ng husto ang bakbaka nila ng PNP sa hard court. We'll prepare hard pero siyempre gusto namin makuha to lalo na yung mga kasamahan namin kasi sa Marawi. Gusto namin ialay lahat doon yung game na to. Nagsisilbing inspirasyon ng Cavaliers sa paglalaro ang mga kasamahan nilang sundalo na nakikipaglaban sa Marawi City. Yeah, masasabi ko yun ang inspiration, yung mga kasamahan naming sundalo na yung mga, lalo na yung mga namatay sa labanan, yung mga nasugatan, yung mga pamilya na namatay yung kanilang mga asawa sa labanan. Gusto naming ialay ito lahat, yung buong suporta ng team, yun yung focus yung doon. Kaya nagpapasalamat kami sa UNTV, yung opportunity na binibigay sa amin na to na para makatulong. Ang mapapanalunan ng AFP ay pagkakaloob nila sa AFP Educational Benefit System Office. Ito ang foundation ng AFP na tumutulong sa pagpapaaral sa mga anak ng mga sundalong nasawi at nasugatan sa pagganap ng tungkulin. Ang AFP EBSO na ang beneficiary ng AFP Cavaliers mula nang sumali sa UNTV Cup, kung saan 2 beses na silang nakakuha ng kampyonato sa loob ng 5 season. 1 milyong piso ang makukuha ng tatanghaling kampyon sa UNTV Cup Executive Face-Off. Samantalang 0.5 milyong piso naman ang makukuha ng first runner-up na kapwa ay pagkakaloob sa kanilang napiling benepisyaryo. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinagbabaril at napatay ang isang lalaki na mga hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo sa Sampaloc, Maynila kagabi. May report si Asher Cadapan Jr. Nagkakape sa isang convenience store sa Sampaloc, Maynila ang isang tricycle driver nang bigla itong lapitan ng riding in tandem criminals at saka pagbabarilin bandang alas 6 kagabi. Kinilala ang biktima na si Angelito Bautista, 38 anyos. Hindi naman nakilala ang mga suspect na parehong nakasuot ng helmet at nakasakay sa isang motorsiklong walang plate number. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, gumagamit ng shabu si Angelito, bagaman hindi ito nagbebenta. Wala rin umanong nakakaaway ang biktima. Nakapagtanong-tanong na rin kami sa mga kakilala niya ron, sa mga tricycle driver. Hindi naman daw siya na-involve sa mga ibang masasamang gawain, pagnanakaw, wala. Talagang paggamit lang daw po, hindi rin nagtutula. Kaya medyo malalim po yung investigasyon ginagawa namin. Nagtamo ang biktima ng 2 tama ng baril sa dibdib, isa sa muka at isa sa leeg na agad nitong ikinamatay. Na-recover sa pinangyarihan ng pamamaril ang 4 na basyon ng bala ng 45 baril. Patuloy na inaalam pa ng otoridad ang motibo ng pamamaril at pagkakakilanlan ng mga suspect. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Manila City. Patay ang hinihinalang drug pusher sa Caloocan City nang sumabog ang hawak nitong granada na ihagis sana sa mga pulis na aresto sa kanya. Narito ang report ni Rachel Adora.
Nagkawasak-wasak ang loob ng bahay ng isang suspected drug pusher matapos na masabugan ng granada sa barangay 176, Caloocan City pasado alas 9 kagabi. Nakatanggap ng sumbong ang pulisya patungkol sa suspect na kinilala lamang sa alias Pido o Daddy na malakas umanong magtulak ng droga. Agad namang iginasa ng otoridad ang isang anti-drug operation laban sa suspect. Nang katukoy ng mga pulis ang bahay ni Pido, ay nakitang may hawak itong granada. So, nung nakita nilang tropa na may hawak pala ng granada, yung instinct is binarilan niya. So, nung pagkabaril, bigla na rin sumabog. Dead on the spot ang suspect habang wala namang nasaktan o nasawi sa mga otoridad. Ayon sa barangay, madalas umanong makakita ng iba't ibang tao sa loob ng bahay ng suspect. Na-recover sa crime scene ang isang bulto ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos, ilang drug paraphernalia at ang pin ng granadang sumabog. Rajel Adora, UNTV News Rescue, Philippines. At bago tayo magtapos, Lakay, Flor, atin munang binabati ang lahat ng miyembro ng Church of God International ng Happy International Thanksgiving. Ayun. At yan ay galing po. Galing sa C-News. Yes. At yan ang mga balitang aming dinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!